Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila na susulat, "Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay dwelling. Ang ebanghelyo ngayon ay nagsisimula sa isang matapang at tila galit na pagkilos ni Jesus. Pumasok siya sa templo at pinalayas ang mga nagtitinda roon. Isang tagpo ng paninindigan, isang marahas ngunit makatarungang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang tahanan. Ang kanyang mga salita ay matalim, ngunit malinaw. Ang aking bahay ay bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Sa harap ng ganitong tagpo, ang salita na tila sumisigaw mula sa ating ebanghelyo ngayon ay dwelling, tinatahanan. Bakit nga ba napakahalaga kay Jesus ng templo? Hindi lang ito isang gusali. Para sa mga Hudyo, ang templo ang sentro ng presensya ng Diyos. Ito ang lugar ng pakikipagtipan, isang banal na espasyo kung saan ang langit at ang lupa ay nagtatagpo. Kaya't ang marumi, pangangalakal at pananamantala sa loob nito ay hindi lang kawalang galang. Ito ay isang kasalanan ng paglimot. Limot sa layunin ng templo. Limot sa dahilan kung bakit ito itinayo. Limot sa kung sino ang tunay na nananahan dito. At dito natin makikita ang koneksyon sa kapistahan ngayon, ang paghahandog kay Maria sa templo. Ayon sa tradisyong Kristiyano, dinala si Maria ng kanyang mga magulang sa templo upang ialay sa Diyos. Hindi ito simpleng ritual lamang. Ito ay tanda ng isang pusong nakalaan. Isang buhay na hindi lang inialay kundi tinatahanan ng Diyos. Kaya't si Maria sa kanyang kababaang loob ay naging templo rin. Ang kanyang sinapupunan ay naging tahanan ng Diyos. Siya ay naging tinatahanan, dwelling place. At dito rin natin makikita ang paanyaya ng ebanghelyo at ng kapistahan ngayon. Ang tunay na templo ng Diyos ay hindi lamang ang gusaling bato, kundi ang bawat puso ng taong nagpapabanal. Tayong lahat ay tinatawag na maging tahanan o tinatahanan o panahanan ng Diyos. Pero ang tanong, ano na ang nangyari sa templong ito sa atin? Napupuno pa ba ito ng panalangin? O baka mas marami ng ingay, galit, takot at kasakiman? Baka ang loob ng ating puso ay hindi na tahanan ng Diyos, kundi tahanan ng pag-aalinlangan, ng inggit at kawalan ng kapayapaan. Kung si Jesus ay papasok ngayon sa templo ng ating puso, ano kaya ang kanyang makikita? Magtataboy din ba siya ng mga damdaming hindi karapat-dapat? Itataboy ba niya ang ating takot, ang ating pride, o yung ating pagpapanggap? Ang salitang tinatahanan o panahanan ay hindi lang nagsasaad ng presensya. Ito'y paanyaya sa ugnayan. Ang tahanan ay hindi lang lugar na tinitirhan. Ito ay lugar ng pagmamahal, ng katahimikan, ng katotohanan. Kapag
nananahan o tinatahanan tayo ng Diyos, tayo nagiging buhay na templo. At tulad ni Maria, hindi natin kailangan gumawa ng matatayog na bagay para matawag na banal. Ang mahalaga ay ang puso nating bukas sa Diyos. Puso na hindi nagpapanggap, hindi puno ng ingay, kundi pusong may tahimik na oo, tulad ng fiat ni Maria. Kaya nga ang paghahandog ni Maria sa templo ay paalala rin ng ating araw-araw na paghahandog. Hindi ito ingranding kilos, kundi simpleng panalangin. Isang uri ng pananatiling bukas ang ating puso sa paninirahan ng Diyos. Diyos ay hindi naghahanap ng maringal na templo, kundi ng pusong dalisay at handang maging tahanan ng kanyang presensya. Ngayong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Ang puso ba natin ay templo pa rin ng Diyos? O kailangan na itong linisin? Paano natin pinahihintulutan ang Diyos na manirahan sa atin? Kaya magandang pagnilayan po. Kung ang Diyos ay nakatira sa puso natin ngayon, anong bahagi ng ating buhay ang kailangang linisin para siya ay manatiling nananahan doon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nais manahan sa puso ng bawat isa. Tulad ni Maria, nais naming ialay ang sarili naming puso sa iyo. Linisin mo sana ito, Panginoon. Palayasin mo ang mga takot, yabang at kasalanan na humahad lang sa iyo. Gawin mo itong bahay dalanginan. Manahan ka sa amin at turuan mo kaming manahan sa iyong presensya araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.